Magandang araw mga katips, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Shout out sa inyong lahat dyan. Meron lang akong gustong ibahagi sa lahat na isang ideya na hindi pa nasubukan ng karamihan. So first time ko rin dito, sana ito ay mag-click. So ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ideya na sinasabi ko. Maraming gustong magkaroon ng palayan, no? Pero ang mahirap kasi walang mapagtaniman na tulad nito, ganito karating lupa, no? Pero kapag wala kang ganito kalaking lupa, hindi mo na kailangan yan. Pero meron kang maliit na pwede mong mapaggarninan sa gilid ng bahay mo, pwede nyo itong gawin mga katiits o mga kababayan natin dyan na makapagtanim ka ng palay. Hindi man ganun kalaki o karami yung harvest mo, pero at least meron kang mapagkuhunan ng bigas, no? Sa pagdating ng panahon. So kahit mga isang sako lang, mga dalawang sako. Pero itong mga katiits, mga kababayan, hindi ko pa ito nasubukan kasi bago pa lang ko itong sinumulan. Sa pagtatanim ng palay ay kailangan mo talaga ng tubig, no? Kapag wala kang source, so mahirap. Pero ito sa ginawa ko, hindi ko na kailangan ng maraming tubig para makapagtanim ako ng palay. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Tara, let's go! Nasuran, magagaya kanimo nang may kinabuhi, magagaya kanimo. So ito na nga, no? Yung ginawa ko, naghukay ako ng lupa at nilagyan ko ng sako. So ganito kalalim yung pagkahukay ko, ayan, no? So mga isang dangaw lang yung lalim ng pagkahukay ko at ito yung kanyang lupa. At yung lupa na yan ay ibabalik lang natin dyan. Ilalagay natin sa ibabaw ng sako. At meron na tayong tubig kasi pagkatapos niyan may lagay ang lupa. Yung tubig ay bubuhos natin sa lupa. So yung sako ay purpose niyan ay para hindi tatagos diretso yung tubig. So ang tubig ay dyan lang, no? Hindi mag-absorb doon sa ilalim ng lupa. At tulad niyan, sa ginawa ko, ayan, no? Sa ginawa ko niyan, malambot ang lupa na yan kasi yung tubig ay hindi tatago sa ilalim. So hindi naman problema, no? Na hindi katulad doon, ayan, no? May malaking farm doon sa baba. Hindi sa atin yan. So meron silang source ng tubig. Pero sa akin, baldi-baldi lang mga katiits at kababayan na yan, no? So nakatanim na ako. So ito, yung pagkatanim ko, ayan, hindi masyadong malayo, no? Ang distansya ng aking pagkakatanim na pagkakasunod ng palay. So antayin ko lang ito kasi 4 days pa lang ito simula nung pagkakatanim ko. At ito pinakita ko nga sa inyo kung paano ito gawin. So yan, ito yung lupa, ibabalik lang natin dito mga kababayan at mga katiits. So ipapakita ko sa inyo maya maya na malagay na natin yung lupa dyan at bubuhusan natin ng tubig. At meron akong kunting tirang pangtanim doon na palay, tinatawag na tagod. So itatanim natin. So ayan mga kababayan. So ayan mga katiits, no? So ito, nabuhusan ko na ng tubig at nalagyan ko rin ito ng yung pampataba, no? Ano lang ito, yung sa kapag nag-aani, merong mga waste nito, kapag nalalanta na ay yun ang pwede nating ilagay. So yan lang ang ginawa ko, ano, pero abunuhan ko ito pagdating ng mga sa susunod na linggo. So ito kunti na lang yung natirang ating pananim o tagod. So ito lang muna yung pagkasyahin natin dito. So yan, no, ganyan lang, no, kahit tig-isa lang or dalawa, no. So yan, no, napakalambot yung lupa kasi yung tubig hindi nag-absorb sa ilalim ng lupa kasi meron siyang sako. So ganito lang. Hindi ko kayo ina-encourage sa mga gustong magpapalay dyan na makakapag-ani kayo ng napakarami kasi ito ay ano lang ito, isang maliit na garden lang, ano, meron lang tayong mapagkunan ng konsumo pagdating ng panahon, ano. Kapag ito ay nag-click, so medyo malaki-laki pa naman tong area ko, pwede akong gagawa pa ng another na plot
na tulad nito, ganito kataas. So, mga 5 flat, okay na. Ano? Malaki-laki na rin yung mapaharvest natin pagdating ng panahon. So, ito, pinakita ko sa inyo. Nabuhusan ko na ito ng tubig at nalagyan ko na ito ng pataba na galing lang din sa mga dahon nito nung mag-aani. Pagkalanta, yun ang nilalagay natin. Kasi natural lang ito, mga kababayan at mga katiits. Ano? So, yan, napakaganda. Yan, oh. Talagang kapag susubukan nyo ito ay talagang may enjoy lang kayo. No? I-enjoy nyo lang yung ginagawa nyo. Kasi para sa akin, ayan, no? I-enjoy ko lang yung ginagawa ko. Kaya napakaganda. Napakagandang tingnan talaga. So, sa susunod ay mag-upload pa rin ako. I-update ko kayo pagdating ng araw na ito ay lalaki na. So, kung mabubuhay ito, napakaganda talaga. Ipapakita ko pa rin sa inyo. Kapag ito ay nagbubunga na, mas maganda kasi papakita natin, no? Kasi ito, sinusubukan ko. Sa mga basher dyan, alam kong merong magbabash talaga. Ano? Meron talagang magbabash. Pero wala namang mawala kung susubukan lang natin ito. So, ayan lang yung pinakita ko sa inyo. Sa susunod na upload, ay papakita ko sa inyo kung ito man ay mabubuhay, no? Kung mag-click ito, tingnan natin. Doon na tayo magpa-final, no? Doon na tayo maghuhusga kung ito ba ay pwede bang gawin natin kahit nasa hardin lang natin, walang source na maraming tubig. So ito ay binubuhos-buhusan ko lang, pero matagal ka pa, no? Makabuhos ng ulit ng tubig kasi yung tubig ay hindi mag-absorb, talagang dyan lang i-stuck. So ayan, pwede nyo itong sa mga area na walang tubig, magtatanim kayo ng mga pitsay para hindi kayo masyadong magdidilig. Pwedeng ganito rin yung gawin natin, no? So ayan, no? Meron talagang mga basher na hindi natin maiwasan. Siguro ibabas nila itong ginawa ko kasi para sa kanila hindi pwedeng magtanim ng palay na walang source ng tubig. Pero dito sa akin ay ginawan ko ng paraan na hindi ko na kailangan ng ganun karaming tubig. So, nilagyan ko ng sako. So, yun nga yung naisip ko. At yung tubig hindi mag-absorb direkta sa lupa, ay may stock muna siya doon. So, kahit na mainit ang panahon, ay hindi siya basta-basta na natutuyo yung lupa, mga katiits at mga kababayan. So, sana ay mag-click na ito. At sana ay suportahan nyo ang ginawa kong video kasi sa susunod ay upload ko pa rin, no, kung anong magiging resulta nito, kung ito ba ay mabubuhay ba talaga o hindi. So wala namang mawawala kung susubukan natin. Pero kapag ito ay nag-click, so napakaganda kung merong kang area sa paligid ng bahay mo at pwede mo itong gawin. Kahit na ibang tanim, ano, kahit na mga gulay o yung pitsay na nabubuhay, no, yung mga tanim na nabubuhay sa malamig, nabubuhay na hindi sa mainit na lugar, ay pwede yun na yung lupa ay lalagay natin dun sa sako, tapos didiligan natin ng tubig, tapos yung tubig ay mapreserve dun, no? Mag-stock siya, hindi siya madaling matuyo. So yun lang, sana ay suportahan yung video nito. So yun lang, God bless sa ating lahat.